ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natong tanan o welcome dito sa panagupan sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta mong tanan diha? Karon no nga nagapaminaw no. Kuan na bata karon no. Nadawat ba nato tong kalipayon sa kinabuhi? Chareng, bita mga katambayan eh. Anyways, mga katambayan, no, karong hapunan, no, atong hisugutan ng mga kuano kaning panlawas sa to ang mga lumad, mga higala, no, especially sila hang mental health, mga higala, no. Okay, by next year or karong sa ba November, karong sa ba to ipatuman to kuan, no, nga nana sila kaning teen center, no, alang IP teen center, mga higala, no. So anyways, mga higala, kuan nindot na siya naisgutan ning teen center, mga higala, kay kuan manggo ni siya, no. Actually naisgutan na ni dinhi, nalabyan na ni mga higala, na play na ni diri, mga higala, pero ang kuan manggo ali concentrate na to ha kung unsa tong kuan gyud, no, konsepto aning teen center. Di ba teen center is mo nitong mga kuan no nga maghatag og advice, no, peer advice para sila mga kapwa, no. O karon mga higala na kay medyo naman uban good, mga higala, no, nga mga kuno ng mga kabatat una na to nga mga IPs, no, or mga miyembro sa tribo, mga higala. Although ang uban na mga proud sila nga miyembro sa tribo, mga higala, no, proud sila nga taga tribo ko, no. Pero na pa uban, mga higala, nga usahay ila ikaulaw ang ilahang pagka unsa ni sa tribo, mga higala, ilahang siya tawag na, ilahang pagka-belong nila sa ilahang tribo. So, muna isa sa mga sad reality, mga higala, no, na conjud, mga higala, no, kinahanglan gina siya i-econ, no, tapos napud sila ubang ko rin, makonfront sila sa bisag mga unsa nga mga pagsulay, no. So kinahanglan jud siya nga giyahan yun ni ato ang mga kuano, giyahan ng ato ang mga kuano to mga kabatan-unan nga miyembro sa tribo, no.
So, mo na mga igala si National Commission on Indigenous People kon NCIP mga igala no ilan itukod ni sa Malabok. Actually daghang mga teen center mga igala nga usay kon pero in general naman go dyan, no? Pero mas kapo gini makatutok gid no tutukan gid sa kaning kon mga igala no tutukan sa ato ang night nakatutok no nga mga teen center para sa tumang kabataan unang lumad. This is special kon mo sa mga igala no kinahanglan gid siya kanang special attention mga igala kay lahi pod ang kuan no sa mga lumad no lahi sila og kaning kuan sa society mga higala no although daghan nag-adapt karon mga higala no daghan nag-adapt karon mga higala pero kailangan lang siya nga mahatagal yung pagtagad po ni sila mga higala no kay apil ni sila Pilipino po ni sila no Pilipino po ni sila mga higala no kinahanglan gyud kuan no kay may ra kay mo kuan sila ha mo tawagan ni may kita mo showcase sila mo natin kapistahan kay kuan lagi cultural. Pero pag abot sa ko na may misrepresentation no on the part of the tribe no mo na nga kinahanglan gyud siya nga kanon kinahanglan nga kani siya nga kon mga higala no basig usahay mga higala kay kung sila mabasa sa social media no bisan gani mga tarong gani nga mga tao gani ay di tarong ano siya sa tarong bisan mga ordinaryo mga Pilipino mga higala gani no kita nga mga kuan mga settlers dinhi mutuo mga og fake news gani mutuo kita misinformation gani so sila kung makita na nila sa kuan na sa social media ngayon ana din di mao di ba anong I mean no kinahanglan ginato kanang kuan ba no kinahanglan ginato siya kanang hatagan no it's because napusahay pod mga igala no nga mao lagi na no dagan sa mga pagsulay nga mga nga sinatiya niya wata kabalo saon no pagkuan so kinahanglan ang mga lumadra pod or members sa mga tribal mga elders no ang atong unahon tapos di siya dapat dun sa mga bata ng pamilya no mga itatabang dito tapos pag i-train dito ng mga batanon pod nga may mong peer advisor or peer educator mga igala no sa mga teen center kasi dapat buhaton, di ba? So, anyways, mga igala, hindi ta maglangan no atong paminawon mga igala na himong pahayag no ni Sir Estelito Ocampo mga igala no ang focal person for youth sa National Commission on Indigenous People Region 11. Paminawon na to. Apot sila yung makumit. Ang next na muna target is sa Dato Tanwata sa Malita sa Davao Occidental. Katong naay mga rated na mga facility sa among sudlon. Sir, wala ba ta nag-try o ask o help sa itong mga LGUs na matagan niyo pondo para mas makuha na to no matagan na to pagtagad especially ito mga IT na mga youth. Hopefully kaning morning pilot nato sa Patibad to mahimo siyang best practice para ma-encourage ang naamang ko sa SGLT kanang ginagrado sa SGLT ba sila local good local governance ang facility based lang na health based ang ginagraduhan pero mao nang gusto ganyan nato mo extend na mahimong holistic ang center nga dili lang health ang iyang tanawon. Well, of course, gusto kita ang kana kita tong next step eh dili man ni makaya sa NCIP kay basically wala sa samo ang GAA. Wala sa samong GAA. So, what we can only do is advocate mga yung tabang para masuportahan and then siguro with other agencies po. So, karon since inyo na ni na bring up sir no nga program which is makatabang jud sa ato kabatatunang IPs. Labay mga paano na proposal na next time i-appeal na siya sa NEP or sa National Expenditure Program. Kada siguro, kada kita ko as the focal person, IPS focal person sa NCIP Region 11. Kada kita ko paningkamutan na masulod na siya sa GAA. Para dili na ni well as to operation makalarga jud ang NCIP with or without support sa laing mga ahensya pero also
Pero gusto kita mo, mga convergence kita may tabo ni ining mga programa. So kada ang next step namo nga masulod na jud sa budget. So ang kuan niyo sir no is ang focus is more on sa health sir, pero ang kuan niyo is holistic na apil na ang capacity building sa ilaha. Oo. Ang pagtanaw mo mo sa ancestral domain, ang development niya economic, political, and culture. Ang foundation niya is culture. Na nagatuong ni nga kung likod ang kultura, likod po ang ekonomiya o politika. So, health siya, oo, adolescent sexual and reproductive health. Pero ang gusto namo from there, mag-stem into holistic development sa atong mga indigenous. Labi na sa iskutan ng kultura kay proud ganit ko man nagsuot sa karon no. Pero kadaghanan sa mga IPF karon, naga mo kanang iskutan ng discrimination, naga po siya. Abi natog na ng IPRA mahuntang ng discrimination. Naga po discrimination. And the saddest part of all, gamay na lang sa mga IPF ang kabalong musturyan sa ito kabalong baka mansaka ka no. I'm sure. Mansaka ka, so kabalong baka musturya sa imuhang lengguwahe. Ang distortion, misrepresentation sa kultura, grabe. Kasi mga festivals nato nga, hindi na nimo makita ang authentic na kultura. Nandaot na siya. So, kami ang gusto na mo ibalik to the IPD Center. Matudlo sa mga kabatanunan, unsa man ang authentic na indigenous cultures para dili siya mawala. Kaya once mawala ni, unsa pa may ato ang balikan, o unsa pa may pagtanaw nato sa atong kabilingan as Filipinos in general. Anak siya. So meaning sir, kuan paghapon existing yapon ang kining natawag nila sa culture na diaspora. Existing yapon siya. And then ang programa namo maginaot ning amo jud siyang ma-sustain with a very minimal na budget na anaakan. O karon sir, saan yung ginabuhat sir? Kuan lang, nag-ask lang sa lang agency? Oo, na RTWG created by CPD, the Commission on Population Development, were in part ang SWD, kanang agencies. So diha mi ako personally diha ko nagaduol, diha ko nagaduol for support. I think na-invite among the SWD and hopefully mo sabay sila karong gawin. Muna yung launching, relaunching or launching? Muna ka siya sa launching or turn over siya sa instruction materials. So, mahimo siyang launching yun. Kaya hopefully, by January next year yun, ma-certify na siya as level 1. Kasi pa ang level 1, sir? Level 1, kaya niya na mag-accommodate. Like, for example, kung naay mo duol for counseling, naan na tong facility. Ang level 2 manggod, naghana siya mga addition, mga services na ginahatag ato. Ang pinaka-the best na practice is ang sa Davao del Norte, sa Tagum. Kanang community-based ata na siya, na teen center. Kung asa, naghana sila na mga kaso. Kung naay kaso sa abuse, dito sila matuol sa teen center. So kana ato ang gusto no kay napudaya ang mga cases sa abuse sa mga indigenous cultural communities, mga cases sa rape. Labi na karon ang rape, grabe. So mga ito mga higala, no? Ang pahayag ni Sir Estelito Campo mga higala, ang focal person for youth sa tuang National Commission on Indigenous People mga higala. So, unta nun, nindot ang kalabasan ani, then moto no, tong gikan sa level 1, nakatong sa kuan lang, hanto sa, mabot siya sa level 3, no? Level 3, nga makahatag na sila og kanang mga livelihood trainings, no? Sa mga batan-ong lumad, no? Makapacitic na sila, di ba? Pupuyaw ka na sa mga igala, wala pa rin budget, ha? Pero nakahimo sila yung nanay tungod sa kuan lang, no? At habang sumasindot gid kung i-appeal gini siya sa National Expenditure Program, i-push na dito sa kuan mga igala sa NEDA, no? Kailangan kina siya mga igala nga kuan no, kailangan kinahanglan ako di si NEDA din, DepDev na di, no? Department of Development mga igala. So mo no dapat nga siya kanang Department of Planning and Development, no? So mo na siya mga igala no, kinahanglan gina siya i-push, unta ma-push ni siya next year, no, for the 2027 budget mga igala. No, kay dako kay ning tabang, no, abi pa lang porque dili flood control ning kuan dili apel sa NEP, no, or porque dili kuan wala mang hard projects dili apel sa NEP, dapat sa NEP, di ba?
apil dapat na siya mga higala kay mo lagi na Pilipino po ni sila. Pilipino po ni sila mga higala. Kinahanglan po nila atensyon, no. May rakit mo lagi na ko may rakit magkuan mag-display sila hagkuan mag-study sila culture pag human dili din nato i-preserve di wa day nga nga mga programa day para sila although na atay balaod mga higala na sa Indigenous Peoples Rights Act mga higala or IPRALO pero usa na display no magkuan mo ra ta nagdugang-dugang og opisina din para na isulduhan na pag human dili man di gihapon i-utilize di ay no. Wala pa display. Enforce ato kung unsang nasa IPRA. No, budgetan na to ang program dahil sa IPRA. No? Dili kay kuan na ta puro ra ta kuan na mga tribo. Kuan kanang sitaw kanang photo op sa ta perminti. Ayo ana mga brad, ayo ana. No? Kay lain kayo mga higala nga anto diha lang tanong tapos aguman pagkuan wala na biyaan na yan dapat no iana dapat tagaan nato igo nga budget para sa mga programa daghan pa kayo dapat tutukan mga higala sa sektor sa tuwang indigenous people o dapat dili na kalimtan no kamlo mga no exploit na po na balik sa mga grupo mga higala no o mo balik posible nga mo balik na po ng mga New People's Army di as kabukiran no kung dili kung pasagdahan sila no although naman tay mga kuan no mga friends rescued no to mga former rebels nga nagatabang gihapon no pero atakabalo unsay dagan sa utok ani nila no isa ba sa mga very exploited na mga issue about sa lumad no so ato dapat i-push ning ko no kaning ani nga klase nga programa kapag tukod og mga teen centers sa tuang mga kuan may ganato mga komunidad no especially sa IP communities sa tibuok nasod. Anyways, mga higala, balik ito man lang sa mga importanteng pahinumdum ni ato sigianan. Anyways, mga higala, balik kita diri sa ito palagupan sa tutulubanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo, Armando Fenekito mga higala. Mo na to, nag-anyways na po na. So, sino ako mag-anyways ka rin. Bitaw ko. Bitaw mga higala ay, karon no kaniya istorya na about sa mga lumad itong teen center karon na po mga higala kanina pong atong Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependents no or kaning DTRCDD mga higala no kunasa last time istoryahan na to ni kato kay ma'am kay Doc Michelle Slauson ilang officer in charge nga kuano unsa tong mga kuan pilang bed capacity unsa may problema dito to mga nisulod dito nga mga kuan karon mga higala sigutan no unsa ba kasagaran ng dahilan no kanong musulod jud or kanong naiuban mga higala na rehab na tapos mobalik pag jud mga higala well daghan na study ana mga higala no nagikandak ang kadak mga higala ang San Pedro College mga higala with regards sa nang kuan lagi daw no nganong nagi mga katong nakagawas na through plea bargaining agreement no mubalik yun siya sa mubalik siya sa gamit pagtulak unsa kana so na resulta dito nga nagi ang uban dito mga higala is dili na addiction or substance substance dependence mga higala ang dahilan no nganong ang main cause no it's because naging dependent sila sa ilang substance just like drugs no illegal drugs itungod na sila problema silang pangutok or pag-isip no it's not about kung ba nila no ba na ubanda na mga narcissistic na ubanda to nga ang grabe taas na ang kanang level sa narcissism nila. Di ba? O uban bipolar ba, no? O uban pa nga mga psychosocial na mga problem mga higala. So mo nang bisag usaon nila og kuan dito gi-play bargain na. Amin na nimo ni isa ka krimen. Itud ba sana lang kay kanay kuan. So
Pag-abot ana sa kuan, pag-abot ana sa gawas may gala, pag dependent ka na, wag mo naman lang na escape good mo, no? Mo pa ito mga katong gikan ni Doc Schlosser may gala, natol ko. Sorry. Ingon ni Doc Schlosser may gala nga dapat ang ginikanan ang komunidad, no, imong mga peers, tabangan dapat ka nga dili ka maging dependent. Sabi no, nang uban dito kay madto ka ng kwan, madto dito sa dito sa kwan, magdalag sigarilyo. O sabi no, na imuha na may no nagi-anad, iti pag-abot sa gawas, pag kwan na, kapoy, lain naman sigarilyo, lain na po nung kanang makakuan na, kanang mas makuan ko. Eh di nagyapon na pagiging substance dependent nila. Mo na nga, kinahanglan jud mga igala, no, nga pangalagaan, no, is because nag-drugs na ang mga tao, no, based sa study ha, nag-drugs na sila, it's because nasa problema sa utok. Una sila problema sa psychosocial o mga trauma ba, na gusto nila makalimutan, no, na ubang nga nag-drugs. Based na sa study ha, nga ikaw na. Na ibang dala, for example, kanang mga broken families. Ako ko as a broken family mga katambayan, no, pero lahi po ako ang lahi ako ang kanang outlet, no, para no, well, pero dili po ko wala po ko naka-result na mag-drugs ng igala. Inom dili na kaayo. So dili siya mga igala, dili siya enough nga maka-cope sa ako ang mga sa akong mga experience nga na maka-experience na itong bata pa ko, it's because of yung nana. No, dili siya enough. So na ako ginapangita lain. No, pero dili drugs. Totally not substance. No. Siguro gusto na ako matulog, tsari. Ito mga igala na tama aginod sa tong pag-story panaghisgot o pag-story ani mga igala ato sa paminahon mga igala, no, ang pahayag ni Dr. or ni Doktora Michelle Schlosser, ang officer in charge sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence. Paminaw na to. Na-determine naman nato if ang age bracket sa itong mga patients. Is there a Doc, kung na by particular area nga daghan tag patients coming from that barangay, and are we conducting po ba siguro measures or programs to help siguro that certain barangay ba or district po? Yes ma'am, naagid ma'am, naatay mga cluster of patients, no, from mga barangay na maingon na to. But I'd rather not say the barangay, ma'am. Kaya ano ba siya ma-discriminate ba, no? Kay I know for a fact that our respective barangay councils are doing their jobs, no? They're really maximizing their kanang resources and their kanang ilang capacity, no, to help our patients. But that in your question, ma'am, yes, that's the reason why we also have our barangay anti-drug abuse council, no, and then they are partner with our men in uniform, no, I believe man God ang Kadak Badak, they have a dynamic with our PNP and PDEA personnel. So I'm not familiar with their dynamics, ma'am, as to the monitoring of the ground, but I will be familiar of that, ma'am, once mag-take off ang atong project, because it will be an interagency collaboration. It has been an interagency collaboration naman yun, ma'am, since time immemorial, no? In fact, ganito ginatawag na Davao City Justice Zone, involved pa itong mga judges, ana. But this will strengthen and institutionalize the app and the program that we are hoping na ma-approve sa ato ang LGU, is that this will institutionalize and strengthen the ones that we have already, no, na mabutngan gid og kanang kuan na gid siya ba, ma-institutionalize na gid siya, ma-practice na gid siya, because we already have the system, and the process is it would be easier for the agency na maka-follow through sila.
Ma'am, ano na lang po, siguro out of the 182 barangays, pila diri ang daghan nga nag-cluster po sila. Siguro 10% po ba of our barangays? Ma'am. Yes, si Ma'am dyan, no? But yes, naagit yung mga identified, Ma'am. Unfortunately, itong mga identified areas, those areas na medyo naasa slum area, no? You can just imagine because siguro, it's not just the drug usage, it's also a drug trading na po yung mga issues of drug trading. That's why for our drug usage, natay Davao City Treatment and Rehabilitation for Drug Dependents. For those that are only involved in trading, we are looking forward to create our balay silangan. Those are, dili na to sila pwede iuban. Nga naman, basi mag-group chat na noon sila, na ay provider, na ay user. So, we have to separate the services that we are going to give them. But in line with your question, ma'am, kay ako murag nawala ang tubag, no? Yes, ma'am, there are several barangays that we can actually identify na mas daghan siya compared to other barangays. And unfortunately, those barangays na naay mga cluster of cases, those are the barangays na medyo naay poor kanang livelihood pa. Okay. Ma'am, I'm just curious po with regards sa tong budget kasi last time po for our supplemental budget number 1 na na-approve is we had a supplemental budget for our center mga around 400K, possibly more or less, ma'am. Nabatay ma'am pagkukulang sa tong budget, or are we hoping for a bigger budget for next year to cater to the increased number of patients po? Okay. Ma'am, our LGU has been very generous with us, no? Yes, kanang na tama lang ang budget for the setup that we have, but if we are looking forward to have our own OPD, our outpatient and aftercare unit, magkaroon jud na siya og mangayon gid make extra budget because it's gonna be an extra human resource, and it's also gonna be an extra operational expense. So as of the moment, we are very happy that our good mayor has been providing us kanang the budget that we need. Sakto kaayo, ma'am. In fact, the city mayor's office go beyond extending out their help sa kay kasi once you are handling PSODs or persons with substance use disorder, you have to be skillful. No, dili lang kay manrabaho lang ka, madto lang ka dito. You have to be skillful in basic counseling and kanang home parenting, no? There is a skill that needs to be honed. So because of that, we kanang fortunate lang gid kaayo mi, no, kay every time mangayo ko og kanang extra budget beyond sa budget na ami to send my staff for trainings like those trainings I've mentioned. Gina-grant gid ni Mayor. So grabe gid ko ka thankful ana because for me kasi I do believe that the skills that we have right now is not enough. We continue to improve gani kasi we are handling lives. We are handling people ba, especially in guiding them. So that's why importante nga skillful gid sila on basic counseling, and then they have to be also skillful in dealing with persons with substance use disorder na naapagay co-occurring disease. Kasi the reason why na ay difficulty po ang mga PSODs, itawag nato sila na PSODs, in really kanaganing total na rehabilitation because naatay ginatawag na co-occurring diseases, no? Aside sa drug addiction, they have really mental illnesses, no? Naa sila yung mga depression, naa sila yung mga bipolar disorder, naa sila yung mga personality disorders, and I have to make sure that my human resource, akong mga tao, skillful sila in dealing with those PSODs na naay co-occurring. Because it is difficult na gani ang PSODs, it's more difficult if they have co-occurring. Because iba ang
iba ang atake ana, iba ang dealings ana, no? So again, I'm very thankful kasi those extra miles sa atong City Mayor's office na maghatag og kanang maghatag og extra allowances for those na dapat ipatrain sa kay wala usually wala tay training na diri sa Davao, most often na ang mga training na sa Luzon. So dito ginapadala nato ang ato mga staff. Pila po ba nga to ang operational cost or atong funding per year, and then pila atong need? Okay na ka siguro, ma'am, no? Clearance natin, clearance. Okay na ba na to na depende sa ato. Kay basig ano siya, basic grant siya, kay, sorry ha, it's been 2 years pa mo ma'am. Basi, dili pa kay ko unsa ang iingon sa when it comes to budget. But yes, we have been giving more than 27 million per year, ma'am. Ing ana naga-bleed out ang ato ang LGU. No, that's why we and the rehab center together with my team, kaya di man ako lang, no. I have a really good team behind me. We are really looking forward and looking for kanang mga ways and means na dili na unta mag-bleed out kaayo ato ang LGU ba kayo. That's still 27 million per year, no? Na every time mag-ingon na hala na readmission, murag sakit na siya sa amoa because again, it's a waste of resources and then a waste of effort na gikan sa amoa. So hopefully the ones, the inpatient, the rehab center, the rehab facility that we have, and the upcoming OPD and aftercare na to makatabang unta, enough na unta ni siya na dili kaayo mag-bleed out ang ato ang LG for the program. Ma'am, just wanted to clarify, our outpatient is i-establish pa po or established na po ba? I-establish pa natin, ma'am. At the moment, we only have the inpatient. Okay. So, hoping na medyo, siya, ma'am, it's a tedious and long process kay maski na tayo building, it has to be approved by the Department of Health, na aman tayo ginatawag na mga permits, good, ma'am, na, and then mga accreditation na buhaton. But fortunately, we have been preparing for a year, no? So most of my staff are already trained for the outpatient clinic. Hopefully, makapasar ang atong building, ma-approve sa ato ang LGU sa atong local executive chief executive na magkaroon ka og outpatient. Ma'am, with this po nga established na to siya, pila kay atong need madagdag? Siguro 50% po ba of our budget ang needed, especially needed to i-operate beyond baya po sa tuang barangays? Yes, that's true, ma'am. Pero with the in my proposal, ma'am, the ones that I have mentioned earlier, the proposal is additional 7 to 10 million per year for the operation. But if siguro consistent na siya or utilize na siya, I think it will lessen also. That siguro sa start pa lang mamo na itong ginapangay because ang app ng Goder, ang system, it would be developed by our IT experts, no? But I'm really hoping kasi during the time sa COVID, we have done this using our DQR. I'm not so sure if you're familiar with the DQR monitoring kasi I was the one also doing the monitoring at the time. Di ba pag musulod ka sa mga facility niya, mured ra ka galit kay daig ka kanang positive day ka or dapat naka-isolate day ka. It's the same concept but it's more, no? Mas more lang. So if we have done that before, with the help of our experts dire, daghan man tag mga maayo na ICT dire. And I believe also kasi during those times, Manggod, naatay help from our other stakeholders. Katong mga, I believe if I remember it correctly, the Davao ICT, na isa na siya ka-organization of IT professionals and experts. If we can get their support and help for free yun, hopefully for free, no? Kaya naman tayo ginatawag na kuan, di ba? Kanang murag, so tawagan ako sa company pa, murag ato ang social responsibility or corporate responsibility. Yes, murag ana atong buhaton. If, kanang, kaning mga taga Davao,
medyo proud lang din siguro ko na Davaoan niyo ko, no? Kaya din ako sa Davao, during the COVID times, nagtabangay yun ang public, ang government and private corporations. So if we can get the support and the help of our Davao ICT, our ICT experts and professional, I think mas malesser na to ang need for the software or the systems development kay kanang for free naman sila. Last two na lang yun. It's clarification lang po. Kani nga tong 91 patient is as of November 2025 po ba? Come again, ma'am? Yung 91 patients na admitted natin as of November 2025 Yes. po. Okay, ang last year po, ma'am, pila po, ma'am? Alam, ma'am, wala ko ka-prepare, ma'am. However, if I remembered it, ma'am, usually kasi more than 150 plus kidney per year, ma'am. Because pag once na ay ma-discharge, ma'am, naagid may gina-admit. Every week kasi, ma'am, naagid may admission. So, like karon 91 May. Next week basig 100 na may because we continue to admit. Basta dili lang siya more than 100. Ma'am, ano na lang, very last na lang po. Kaning pila ang ato ang mo-graduate na mga patients from our facility siguro in a monthly basis? It will depend. Kasi the discharge will only be identified kung wapo na gid ang ilahang performance and behavior. So naga-vary gid, ma'am, kasi naay naging mga patients, ma'am, na dali lang kaayo makita ng changes. Naapod uban, ma'am, na murag it's a struggle to let them adopt to the therapeutic community, and it's a struggle also to kanang ipa-adapt sa ilaha ang good behavior and discipline. Thank you kayo, ma'am. So, mo to mga higala, no? Ang pahayag ni Dr. Michelle Schlosser, mga higala, ang officer in charge sa Davao City Treatment and Rehabilitation Center for Drug Dependence. So, anyways, actually mga higala, dili napasabot mga higala nga kanang sa city na siya mga higala, libre na ha. Actually, ang mga higala, ang mga tawagan nasa bayad na minimal lang compared to private rehab centers, mga higala. Pero kung wag ikakaya gyud, no, pwede ka magpakuan, pwede ka mo kuan din na, no, basta kuan na sa social worker, mga higala, no, naka-certificate of indigency, and then na social worker nga mo kuan sa imuha, no. So mayon sila nga naikapalit og siya buog kuan, naikapalit og siya buog kaning sabana, tapos walay pang rehab dili ang uban dira mga higala mo gani na, no, mo pud na akong kalibugan pod, no, kay nag-drugs ka tungod sa kupobrehon, mahal man ang drugs diri sa Davao City. Mo katukong kwentong seminar ko last time sa Cagayan de Oro, nag-drugs ka kay nisulod ka sa illegal kay wala kay kwarta, siguro nagtulak kay kapobrehon, pero kanang ang kuan po, imong gitulak, imo ra pong libog ko. Imo ra pong gikonsumo. Malabo. Pamabitaw that's the the complication, mga higala, no, of that script. No, that's the complication of the script of the writers. No, nagdrugs ka kay pobre ka. Niya ang shabu mahal. Tapos bingon nga, dili daw kuno rehab na, may rehab din na, no? Actually, nasa 90 to 100 bed capacity. Ang kuan, depende po na kung isa pa ikuan sa rehab po, mga higala, no? Mga lagi na, no? Kinahanglan lagi ninyo tutukan ang inyong mga kwantaon niyo kapamilya. O nag-drugs na, pag-drugs. Ang buto, naglibog po ko sa hype ng mga nagasulod sa drugs, no? Kaya kung tutukan yung ang logic, mga higala. Di totally pro kapobrehon. No? Tanag yun sila sakit sa kuwan. No? Nagay sila sakit sa utok yung mga higala. Well, dapat ka na mo, ipakusilan mental health. No? Mental health. No?
Kaya para, pero ang kuan mo gud mga higala po, no? Well, more manggihapon, nanggihapon ng mga krimen mga higala, no? So, di nato masabtan ng issue mga higala, it's because grabe na, no? Ang proliferation, ani sa to ang society, even sa laing nasod. Lisod na gid siya. So, kung natin magparehab, good thing na magparehab na lang mo, no? Dapat pamilya po, mutabang po sa rehabilitation, no? Dapat inyo pakaulong tarong pag mugawas na, no? Inom mo sakto, inom mo tambal sa saktong oras, good. Imura po na ganun diya sa may IPBM mga higala, Institute of Psychiatric and Behavioral Medicine mga higala, no? Management pa na sa SPMC, kanang mental hospital. Pag-auso na sa mga higala sa mental, kay cured na. Tinood, cured na. Pag-abot sa mag-relapse manggod sa gawas, kay di ka kaunog taro, di ka inom tamba sa gitakdang oras. So si may tabo, bumalik yun. No? Same ra po na sa rehab. Same ra gina siya. Anyways, may galamatay kung oras ang ngalan sa Tibok Pwersa. Sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko daw may galaw kinakaban Armando Feniquito. Alang sa tambay sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat o mayang adlaw kanatong tanan.